Gusto mo bang makapasa sa iyong first day sa college? Well, watch this video until the end because I'm gonna share with you the 5 biggest college advice ngayon 2024 that every college student should know. Hi guys, this is Lexi. Welcome back to my channel! So for today's vlog, sasabihin ko na nga mga sekreto kung paano ko na-survive ang college first year ko. And shoutout nga pala kay Ate at Maylene Gaipon for creating this wonderful content. Naranasan niyo na ba yung parang nagtataka kayo, bakit hindi nilalabas ang college na kung may pasok ba o wala? Inisip ko rin yan dati, kaya naman ang pinakaunang dapat niyo malaman ay about sa weather announcement. Kasi guys, hindi pala sinasabi agad sa college. Parang papasok na lang kami, tapos dun pa lang namin malalaman na wala palang pasok. Kasi matagal sila magbaba ng memo. Like, naghihintay pa kami sa GC. Kahit lakas na yung ulan, papasok pa rin kami kasi hindi sa amin sinasabi kung meron ba or wala. And yun talaga yung pinaka nakakatawa. Naranasan namin na sumuong sa baha kasi kalagitnaan ng klase tsaka palang sasabihin na wala na palang pasok. Kaya guys, lagi nyo tatandaan na sa GC kayo magtitingin or sa Facebook page ng mga school kung maglalabas pa sila ng weather announcement na walang pasok or may pasok. Number 2 ay yung mga group chats. Nasabi ko na rin kanina, di ba, na yung mga school announcements like weather announcements sa GC talaga nilalabas mas mabilis kaysa Facebook page or mga website ng school natin. Guys, nung first year kasi ako, hindi agad sinasabi ko ano yung block mo, yung building, yung room. Hindi ko alam. Hindi ko kilala kung sino yung mga klase ko. Ligaw-ligaw pa ako nung first day, guys. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mga unofficial websites. Like for example, dito sa Batangas State University, we have PSU Tambayan. Doon sinasabi ng mga estudyante yung mga feelings nila, ganyan. Doon ako nagtingin if merong mga anonymously na GCs, na yun pala yung GC ng block namin nung first year ako. So, nung na-confirm ko na yun talaga, tsaka ako palang nalaman kung nasan yung room ko, anong building, saan parte ba yun. Kasi hirap din kapag walang GC kasi hindi mo alam kung ang suot pa bukas ay ganito, ang suot ba ay hindi ganyan. Madaming talagang sinasabi sa GC, mas importante siya kaysa sa announcement na makikita mo sa mga Facebook page kasi mas nauuna talaga yung GC kaysa sa mga ganong website or webpage. May nagtanong sa akin last time kung ano nga ba ang pinagkaiba ng senior high school or high school grading sa college. So, ito yung pangatlong kailangan nyo maraman, which is the grading system. So, guys, huwag kayong madadown agad if 5 kayo. Kasi what if sa school nyo yung pala yung pinakamataas? Diba? Because kada school, iba-iba yung grading system. So, dito sa amin, we have the standardized na 1, yung pinakamataas, and yung 5, yung bagsak. So, ano nga bang pinagkaiba nun sa high school and yung pinagkaparehas? Yung 1, yun yung masasabi nating 90 plus. Meron kaming 1.75, 1.50 or 1.5, 1.25, and yung flat 1. So, yung flat 1 yung pinakamataas. I think nasa around 98 to 100 yun kapag kinonvert mo sa high school na grading system. Ngayon naman, when it comes naman sa mga with honors, with highest, ganyan, meron din na sa college, guys. Tawag sa kanya ay Dean's Lister. Yeah, parang yun ata yun. Sa high school, parang honors ka na, diba? Ang tawag naman sa college is Dean's Lister. So, dun din ako nagulat. Kasi, nag-a-apply pala doon. Hindi pala automatically marirecognized ka. Kailangan mag-apply ka mismo, may babayaran ka para ma-certified true copy yung grades mo, at saka ka palang marirecognized as a Dean's Lister or honor student. Itong advice na to, na number 4, ang pinaka-importante talaga for me being an early bird. Oo, yung pag-aga ng gising. Kasi super nakakahiya sa mga prof na malate. Kasi sa college, hindi na uso yung mga projects masyado. Hindi na rin uso masyado yung recitation. Meron, pero alam mo yun, minimal na lang. Hindi katulad ng high school and LM na masyado tayong palaban. Ngayon, sa college, ang pinaka-important is yung attendance. Kumukuha din sila ng mga 10% yan sa grades. So, mahalaga talaga na maaga kang pumasok. Kasi uso sa amin yung index card, yan. Lexi, but wala pa si Lexi. What if may minus pala pag late? Diba? O kaya absent ka na pag late. So, meron kami mga ganun. Nakakaya rin kasi sa mga profs, guys, dahil sila estudyante din.
Oo, doon ako nagulat na yung mga prof pala is nagma-master's degree din sila or nagpi-PhD at the same time. So, wag natin sayangan yung oras nila kasi katulad natin, estudyante rin sila na may hinahabol ng mga assignments, mga kailangang ipasa. So, wag naman tayo makisali sa mga tamarin na estudyante. Mas maganda talaga na early bird ka. Ako din kasi guys, kailangan maging early bird dahil kapag nasa school na ako, tsaka ko palang naaalala yung mga dapat kong dalhin at ipasa sa araw na yun. Ganun ako sobrang makakalimutin. Like, oh my God, bakit nakalimutan ko yun? Dapat ni-ready ko na yun ng gabi pa. Kahit nagre-ready ako, may nakakalimutan pa din ako. So, mas maganda 1 hour before the class, na dun ka na, para kung nyari, alam, may papasa pala. Or magagawin palang kailangan na hindi mo alam. So, magagawa mo agad siya ng madalian. Number 5 and last tip ko is medyo siya, personal. Which is yung mag-shift ka na first year pa lang. Bakit ko nasabi na mag-shift ka na agad sa first year pa lang? Kasi ang hirap kuhanin yung mga subjects na dapat hindi mo na kukunin. Kasi ganito. For example, ako ay isang criminology student tapos hindi ko na nagustuhan na maging criminology. Lilipat na agad ako sa psychology. So, ang mahirap lang yan is kapag second year ka pa nag-shift dahil may mga subjects na hindi nila kinakredits. Ibig sabihin, pag hindi nila credit yung mga subjects na yun, babalik ka ng first year at ititake mo uli yun. Diba, kukunin mo ulit yung mga subject na napag-aralan mo na, which is sayang din sa oras and sayang sa tuition fee kung nasa private school ka. So, ganun din dito sa public yung mga hindi nagka-credits. Pero, swerte mo na lang kung yung school na yun is nagka-credit. So, first year pa lang, if wanted mo na talaga mag-shift ka na. If hindi ka pa naman sure sa kukunin mong college course, I suggest that you watch this video kung paano nga ba kumuha ng isang successful college course with practical tips so that hindi kayo masyadong malilito or mahihirapan pa na pumili ng college course para sa'yo. So, ano pang hinihintay mo? I'll see you on the next video. Bye!